Habang tumatawid sila sa threshold, tatlong figure mula sa Tang clan ang nakatayo na at naghihintay, ang kanilang mga tingin ay nakatutok sa mga kararating lang. Ito ang pinuno ng Tan clan at ang kanyang asawa, kasama ang isang binata. Nang makita ang kanyang mga magulang, isang pamilyar na tinig ang agad na sumigaw, "Ama!" Ganap na kinalimutan ni Yao Ling ang kanyang imahe bilang isang marangal na dalaga, at nagmamadaling yamakap sa kanyang ama. Marahan lamang nitong tinapik ang likod ng kanyang mahal na anak. At akala ko pa naman ay ganap na nang lumaki ang aking anak. Pero tila isa pa rin siyang maliit na bata. Ngumuso si Yao Ling. Ang kanyang tono ay pabirong nagtatampo. Ibig sabihin po ba noon ay hindi nyo na ito gusto? Ang pinuno ng Tan clan ay nagpakawala ng banayad na tawa. Haha, paano ko naman may isip ang ganyang bagay? Sa kabaligtaran ni Yao Ling, si Helang ay mas kalmado. Tahimik siyang lumapit, yumuyukod ng may paggalang sa kanyang mga magulang. Ama, ina, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa panahon ng aking pagkawala. Ang matrona ng Tang ay nag-alay ng isang magandang ngiti, binibigyan ng kanyang mahal na anak ng isang bahagyang tango. Mabuti naman kami. Ang ginang na ito ay, syempre, miyembro ng Sichuan Tang clan, ang matriarch na si Furu ako. Tungkol naman sa lalaking nakatayo sa tabi namin, maaari niyo siyang tawaging inyong kuya. Tila napakabuti ng naging buhay ng aking dalawang kapatid. Siya si Tang Wulan, ang batang Panginoon ng Sichuan Tang clan. Isang nakakaantig na muling pagsasama ng pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tila ganap na nilang nalimutan ang presensya ng isa pang tao. Biglang naalala ng pinuno ng Tang clan, nagpapakawala ng medyo awkward na tawa. Haha, ang aking taos pusong paumanhin. Medyo bastos sa amin na hayaan kayong makasaksi ng ganitong eksena. Batang Panginoon, masyado kaming nadala sa aming muling pagsasama kaya napabayaan namin ang aming marangal na panauhin. Bahagya lamang itinuon ni Jinwo ang kanyang ulo. Ang kanyang gawi ay nanatiling kalmado. Ang pangalan ko ay Jinwo. Saka lamang ang buong pamilya Tang humarap sa kanya ng may mainit na ekspresyon, sinusuklian ang paggalang ng paisa-isa. Isang karangalan na makilala kayo, Batang Panginoon. Ako si Fu Hua. Ako si Tang Wulan. Isang karangalan, Batang Panginoon. Ang mainit na tsaa ay inihain na sa mesa. Ang kakaiba at purong aroma nito ay pumuno sa buong silid. Nagsalita ang pinuno ng Tang clan. Iniisip ko na baka pagod kayo sa inyong mahabang paglalakbay, Batang Panginoon. Kaya naman, naghanda ako ng ilang medicinal tea. Pakiusap, uminom kayo. Magalang na sumagot si Jinwoo. Madalas sabihin na ang gamot at lason ay nagmumula sa iisang ugat. Ang tsaang ito ay tunay na isang mainam na vintage. Tila medyo nagulat ang pinuno ng Tan clan. Haha, hindi ko inaasahan na ang Batang Panginoon ay bihasa sa ganyang mga prinsipyo. Sumagot ang binata ng walang pakialam. Iyan lamang po ang tanging kataga na alam ko tungkol sa bagay na iyon. Sa pamamagitan yon, itinaas niya ang kanyang tasa at nagsimula na ang kanilang pag-uusap. Kasalukuyang Spring Festival ngayon. Dapat ay ipinatawag na kayo ng Shake Clan Estate upang bumalik, ngunit nagpunta pa kayo rito. Ang aking Tan clan ay lubos na nagpapasalamat. Ipinaliwanag naman ni Jinwo, mayroon kaming ilang medyo komplikadong usapin ng Shake Clan. Ang Spring Festival ay panahon para sa muling pagsasama. Ayaw ko pong bumalik at sirain ang masayang kapaligiran para sa iba. Nagpayo ang pinuno ng Tang clan. Gayunpaman, ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig, ngunit umiling lamang si Jinwo. May mga ugnayan din na mas mabuting huwag na lamang pag-usapan. Nararamdaman ang bigat ng pag-uusap, mahusay na binago ng pinuno ng Tan clan ang paksa. Nabalitaan ko na kamakailan ay nagkaroon ka ng maswerteng pagkakataon at nakahanap ng isang stalk ng 1,000-year purple ginseng. Ito ba ang pirasong iyon? May pagkakaiba ba ito sa dati? Sumagot siya ng may buong katapatan. Sinwert lang po ako. Nakahanap ako ng isa na perpektong tugma. Sinubukan siya ng matandang master. Haha, well, kung ganoon karami ang swerte mo. Marahil ay maaari mong ibahagi ang kaunti sa aming pamilyang Tang. Siyempre, gagawin namin itong sulit para sa iyo. Ang presyo ay magiging napakalaki. Hindi siya tumanggi. Nag-alok lamang siya ng isang bahagyang ngiti habang sumasagot. Isasalaysay ko po ang aking maaalala. Pinapanood siya ng matrona ng Tang, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong antas ng paghanga. Inisip niya sa kanyang sarili, kaya pala totoo ang mga balita. Ang batang ito ay talagang nasa ibang antas. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kapambihira. Isang binata na halos nasa tamang gulang pa lang.
Ngunit kaya niyang makipagsabayan sa pakikipag-usap sa kanyang asawa, isa sa 3 dakilang soberanya. Gayunpaman, siya ay napakakalmado. Tila ang larong ito ay mangangailangan ng mas malaking board. Humigop ng mabangong tsaa, ang kanyang isip ay nagkalkula na ng mga posibilidad ng isang marriage alliance. Tutal, isa itong pagsasama para sa mutual benefit. Kung ang kanyang anak na si Xiaoling ay magkakaroon kahit bahagyang pagkagusto sa kanya, ang lahat ay magiging maayos. Ang kanyang anak na si Yaoling ay laging nagrereklamo tungkol sa kawalan ng ambisyon. Ngunit ang tunay na isyo ay ang kanyang anak na si Wulan. Hindi ito mukhang masaya, nakaupo lang ito doon na parang estatwa mula pa sa simula, hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Ang pananaw ng isang matriarch ng pamilyang Tang ay tunay ngang malawak. Katatapos lang niyang magplano para sa kanyang anak na babae, at ngayon ay kailangang mag-alala para sa kanyang mahal na anak na lalaki. Isang matalim na tikhim mula sa matandang master ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tila ang ating Wulan ay nagkaroon ng malaking interes sa Headmaster Chen. Sumagot siya sa mababang tono. Ang batang Panginoon na si Wulan ay nasa kanyang competitive years lang po. Iyon lang iyon. Agad na sumagot ang matandang master. Gayunpaman, si Wulan ay isang buong taon na mas matanda sa iyo. Ang paaring ay direkta sa kanya. Ngunit nag-alay lamang siya ng magalang na sagot. Hindi naman po edad ang nagdidikta sa lahat. Malinaw na ipinagtatanggol ng matanda ang kanyang anak, suot ang isang ngiti na nagtatago ng dagat ng kalkulasyon. Ang katagang ginamit mo, natatakot ako na hindi ito angkop dito. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Wulan ay nakakuyom. Mula sa araw na ito, hindi na niya muling gagamitin ng basta-basta ang mga salitang competitive spirit. Ngunit ang pakiramdam na ito ay hindi selos. Hindi rin ito ang gulat ng pagkakilala sa isang mas malakas. Ito ay wagas at hindi sinalang kuryosidad dahil sila ay magkasing edad. Gayunpaman, hindi niya makita ang hangganan ng lakas ng lalaking ito. Hindi man lang naglakas loob si Wulan na tingnan siya sa mata. Ang pressure na nanggagaling sa lalaking nasa tapat niya ay nagpapadala ng takot diretso sa kanyang mga buto. Hindi siya mukhang isang tao na isang taon lang ang bata sa kanya. Lumunok ng tuyo, nagpa siya siyang sumugal. Mayroon lamang isang paraan para ayusin ito, isang direktang kahilingan para sa isang leksyon. Ang kaisipan ay naging aksyon. Bigla siyang tumayo, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw. Maaari ko po bang hingin ang ilang pointers mula sa inyo, sir? Nang makita ang kanyang anak na nagpasimula ng hamon, ang matandang master ay mukhang tuwang-tuwa. Gusto ni Wulan na magpalitan ng pointers. Ito ay dapat na simpleng kuryosidad lamang ng isang martial artist. Iniisip ko kung ano ang iniisip ni Headmaster Chen. Sigurado akong hindi mo tatanggihan ang isang simpleng kahilingan para sa kaunting gabay, di ba? Hindi siya makapagsalita at nagtanong din siya. Karaniwan, hindi ba ito ang bahagi kung saan dapat niyo siyang pigilan? Humalaklak lang ng malakas ang matandang master. Ang hayaan ang mas batang henerasyon na bumuo ng ugnayan ay laging mabuting bagay. Nang makitang inilatag na ng lalaki ang kanyang mga baraha sa mesa, hindi na nag-aksaya ng salita ang binata. Tinanggap niya ang hamon ni Wulan. Ang sulok ng kanyang bibig ay gumuhit sa isang ngisi. Sige, mukhang talagang determinado kang sumali ako na kahit ang pag-uudyok sa akin ay gagawin mo. So, saan ba magandang gawin ito? Ang lalaking nagngangalang Wulan ay agad na itinuro ang martial arts training ground. Sa training grounds, kapwa yumukod ang dalawang lalaki sa isa't isa, nagsasagawa ng minimal na kagandahang asal bago ang laban. Unang nagsalita si Wulan, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sir, sa pagtanggap sa aking medyo biglaang kahilingan para sa isang leksyon. Sumagot ang binata ng may kaunting pagpapakumbaba, Master Wulan, napakabait nyo. Kasabay nito, bago pa magsimula ang laban, binunot niya ang bal-araw mula sa kanyang balakang, nag-aalok ng malumanay ngunit makahulugang payo. Para lang walang pagsisisi matapos ang lahat ng ito. Taos puso kong iminumungkahi na gamitin mo ang iyong buong arsenal, maging hidden weapons man iyan o kahit lason. Halatang nagulat si Wulan, ngunit hindi siya nagtanong, sumagot lamang. Kaugalian ko po na hindi gumamit ng lason sa panahon ng isang martial contest. Agad siyang tiniyak ng binata. Ang kanyang tono ay casual na parang nagkukwentuhan lang sila. Ito ang teritoryo ng pamilyang Tang, at ang pinuno mismo ng angkan ay narito. Ang kaunting lason ay hindi magiging problema sa akin.
Kailangan mong ibuhos ang lahat para maging makabuluhan talaga ito. Tama ba ako? Malaki ang kanyang sinasabi, ngunit sa kaibuturan, hindi siya ganoon kaangal para hayaan ang sarili na malason. Tanging isang ganap na tanga ang gagawan ng ganoong kapangahas na bagay. Nakatayo sa gilid, nagsalita ang pinuno ng Tanglan upang palakasin ang loob ng kanyang anak. Ang batang kapatid na ito ay nagsasabi ng wagas na katotohanan. Anak, maaari kang makampante at gamitin ang lahat ng iyong natutunan. Tumango si Wulan bilang tugon. Opo, nauunawaan ko. Inihanda niya ang kanyang posisyon, ngunit hindi na itago ng kanyang mga mata ang kanyang kaba. Kung ganoon, magsisimula na ako. Halos hindi patapos ang mga salita sa kanyang bibig nang ang anyo ng binata ay lumabo, sumusugod ng diretso kay Wulan. Sa isang kisap mata, nagpakawala si Wulan ng napakaraming darts mula sa kanyang mga manggas. Bawat dart ay tila may sariling kaluluwa, naglalabas ng mga agos ng chi sa iba't ibang kulay, berde, pula, at pagkatapos ay dilaw. Bawat isa ay may nakamamatay na lason. Nakikitang kalmadong kinakaharap ng binata ang ulan ng mga hidden weapons, ganap na namangha si Wulan. Inisip niya sa kanyang sarili, talaga bang ginagamit niya ang soul-chasing butterfly at ang heart-betraying nail ng sabay. Nakikita kung gaano kalakas ang kanyang kalaban, nakaramdam si Wulan ng parehong injury at matinding kuryosidad, iniisip kung paano niya mapapaliit ang dambuhalang agwat sa kanilang kakayahan. Ang dalawang hidden weapons na iyon ay mga top-tier techniques na puno ng lason. Paano niya nagawang maging pamilyar sa mga paraan ng Angkang Tang? Dahil ba siya ang batang Panginoon? Pero hindi mahalaga, kahit ang pinakamakamandag na lason sa buong mundo ay mapapatunayang walang silbi ngayon. Sa harap ng nakamamatay na harang ng mga hidden weapons, simpleng iwinasiwas ng binata ang kanyang balaraw, hinaharang ang bawat dart ng may perpektong presisyon. Bawat taga ay kasing bilis ng kidlat at tumpak hanggang sa huling milimetro, itinataboy ang mga projectiles na nakatutok sa kanya, ang nakakapanghilakbot na bilis na iyon ay napakatindi kaya niyanig nito si Wulan hanggang sa kanyang kaibuturan. Paano nagawang ma-neutralize ng kahit sino ang ganoong siksik na atake ng ganoon kadali? At ano ba sa mundo ang nakakatakot na bilis na iyon? Hindi makapaniwala si Wulan sa kanyang nakikita. Hindi niya kailanman inakalang ang kanyang kalaban ay isang tunay na halimaw na nagtatago sa likod ng anyo ng isang edukadong iskolar. Nahirapan si Wulan na harangin ang mga darts na ngayon ay itinataboy pabalik sa kanya. Sa loob ng kanyang isip, sumisigaw siya, ayusin mo ang sarili mo. Hindi mo maaaring hayaang magpanik ka ngayon. Ngunit ang bilis ng kanyang kalaban ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bawat taga ay may dalang nakakanginig na killing intent. Tila bawat galaw ay para kumuha, naghihintay na lumapit ang kanyang kalaban, pinakawalan niya ang soul-chasing butterflies, na nagpasimula ng isang tunay na dramatikong showdown. Isang kislap ng espada ang dumaan sa larangan. Bawat taga ay kasing talam ng kidlat. Ang kanyang talam ay gumagalaw sa nakakatakot na bilis na wala akong pagkakataong mabilang pagdating sa footwork. Napakalayo ng aming mga mundo. 1 pulgada lang ang kailangang iusog ni Master Chen, at sapat na iyon para itulak ako pabalik ng 10 talampakan. Ang agwat ay mas malawak kaysa sa kanyang naisip. Tumigas ang kanyang ekspresyon, iniunat ang kanyang braso na may hawak na espada, at sinuri ni Wulan ang lalaki gamit ang kanyang matatalim na mata. Hindi na ito antas ng isang sumisikat na henyo, kundi sa isang ganap ng eksperto. Paano nagawang maabot ng isang napakabata pa ang realm na ito? Nagbanggaan ang kambal na talam ni Wulan, nahihirapang sanggain ang bagyo ng mga atake bago sila tuluyang madurog sa pira-piraso. Ang wagas na takot ay nakasulat sa buong mukha niya. Sa puntong ito, ang pagtatanggol palang laban sa mga tila simpleng galaw na iyon ay labis na siyang pinapahirapan. Dahil sira na ang kanyang mga kambal na talam, napilitan si Wulan sa isang desperado at nagmamadaling pag-atras. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Isang bagong ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ngunit kailangan niya itong makita. Ang batang Panginoon ng Angkang Tang ay kayang gawing isang maalamat na sandata ang kahit ano sa kanyang mga kamay. Mahigpit na hinahawakan ang 2 basag na piraso, sumugod siya paarap ng may matinding sigla. Kahit mga pira-piraso lang ito sa aking mga kamay, nagiging mga lifesteal ang projectile sila. Idinaloy niya ang kanyang ki, ginagawang bawat piraso ay isang nakamamatay na hidden weapon at direktang itinira sa kanyang kalaban. Sa harap ng paparating na bagyo ng mga pira-pirasong bakal, pinanood lamang niya ito ng may payapang ekspresyon, tinatasa ito sa loob niya, inaamin na hindi naman ito masamang galaw.
Laban sa isang karaniwang sumisikat na bituin, ang teknik na gaya nito ay halos imposibleng iwasan. Pero kung hindi nito kayang galusan man lang ang aking protective chi aura, lahat ng ito ay walang saysay. Na-neutralize niya ang buong atake ng madali. Dahil wala na ang mga projectiles, sumabak sila sa hand-to-hand combat. Nakikita ang kaawa-awang pakikipaglaban ni Wulan, nagpakawala siya ng isang ngisi. Alam na bawat bahagi ng pagsisikap ng kanyang kalaban ay parang asin lang sa dagat. Ang mapagtagumpay ng ngising iyon ay nagpadala ng malamig na kilabot sa likod ni Wulan. Hindi pa niya napoproseso ang nangyayari, nagagawa lamang niyang mautal, ha.